Kita ninyo, mga kababayan, na masyado pong naapektuhan yung mental health ng anak ni Kim Atienza. Hindi kinaya yung bullying, yung mga masasamang salita, at pati mga kababayan, pananakot, may mga death threats. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Dito muna tayo sa ating podcast live with Dante M. Gusto kong ikwento ito sa inyo na malungkot na balita. Siguro alam na ninyo, yung pagkamatay ng anak ni Kuya Kim Atienza, talagang heartbreaking siya, nakakabigla. At ang twist ng balita, ang akala ko natural death yung cause. Yun pala, nagpatiwakal. At ang malungkot mga kababayan, ang possible na dahilan kung bakit siya nagpatiwakal, hindi kinaya yung bullying. Ang sabi, ayaw tantanan ng mga DDS. Yan maganda pa naman mga kababayan yung anak ni Kuya Kim Atienza. Nandun pala to sa Amerika. Yan sabi dyan, Eman Atienza, may death threats mula sa mga DDS. The hate has piled up. Yung pananakot ng mga DDS sa kanya, posible daw na hindi kinaya. Yung bullying, alam naman po ninyo, yung mga DDS. Pag nag-post ng mga attacks talaga pong, sabi nga po sa amin, dahil makakankiaya, hindi makain ng aso. Bakit anya Mr. Maravillas? Di ba lagi kang binubuli din, binabas ng mga DDS? Ako po kasi hindi na ako tinatablan sa ganyan. Sabi ko sa inyo, 40 years na tayo as broadcast journalist. Nasanay na tayo, immune na tayo sa mga ganyang mga personal attacks. Hindi na ako naapektuhan ng ganyan po. Pero itong mga kabataan ngayon, mga vulnerable sila. At nakakalungkot yung nangyari. Ito yung mga post niya, mga kababayan, before na mangyari itong kanyang pagpapatiwakal. Talagang nakakalungkot. Ibigay ko muna sa inyo yung istorya. Yan yung report ng bandera. Ito naman yung report ng GMA. Yan Sabi dito sa report ng GMA, in her last broadcast message, Eman Atienza opened up about social media pressures in taking a break. Ito daw yung last message na nabasa sa kanyang Instagram post noong September 1. In the message, Eman said she decided to deactivate her TikTok account after struggling to maintain authenticity online. Sabi po niya sa kanyang post, I started posting on TikTok last year as a little diary and as exposure therapy because I was very insecure of my looks and personality for a long time. I wanted to push myself to be authentic and proud. Along the way, many of you found me. It's been a great journey, the late Sparkle Star wrote. So, pagpapatuloy niya, not only have I become infinitely more confident than niya, secure and authentic. I've also met so many amazing people along the way. I gained traction pretty quickly and had almost 1 million followers too, which is very cool. I'm so grateful. So maganda pa. Maganda pa yung kanyang mga post. Positive pa yung kanyang mga post. Naunang mga post. Then sumunod na mga kababayan, mga negative na. She stated that, however, she stated that the ongoing negativity she faced had taken a subconscious toll sa kanya, saying that it had become difficult to be authentic and proud in the past couple of months. So sabi niya sa kanyang post, don't get me wrong, I can handle hate. I've gotten death threats from DDS every day. Ito na yung naging post niya. Misogynist in my comments telling me I'm stupid, burner accounts of high school. But I feel like the hate has piled up in my head subconsciously. Every time I post, I feel excited but also anxious and dreadful. Yan po yung mga post niya mga kababayan before siya na nagpatiwakal. Nansabi niya, every time I post, I feel excited but also anxious and dreadful, knowing there's going to be some hate I have to force myself to ignore.
I catch myself checking my notification every few minutes, hyper aware of every little thing about me. Yan, sabi dyan, huling mensahe ni Eman Atienza, pagod na sa social media hate bago pumanaw. Hindi na kinaya yung bullying at mga masasamang salita na pinopost bilang reaction sa kanyang mga post sa social media. Nakita ninyo, mga kababayan, na masyado pong naapektuhan yung mental health ng anak ni Kim Atienza. Hindi kinaya yung bullying, yung mga masasamang salita, at pati mga kababayan, pananakot, may mga death threats. Yan yung mga sunod-sunod na post niya, mga kababayan. Oh. Sabi niya dyan, I never really did social media for money. I did it for fun, self-expression, and community. Maybe I'd put up with the hate knowing I'd be receiving a paycheck at the end of every month. But my main compensation was always the joy and passion I felt when posting, which has been fading. Yes, sabi niya. So today, I finally decided to deactivate my account. I'm not sure when I'll come back. Maybe in a few days, maybe a few months, just until I can recollect my thoughts, reset my values, and clear my head of the dread. Just need to breathe a bit and take a break. Yun na pala, mga kababayan, yung mga huling post niya before siyang nagpatiwakal. Kasi hindi niya kinaya yung mga bashing, yung mga negative comments. Kasi ang sabi sa kwento, mga kababayan, itinutulad siya sa mga nepo babies kasi di ba anak siya ni Kim Atienza. Si Kim Atienza ang tatay politiko. So may nangyaring nag-post siya. Yung dinner yata yon, mga kababayan. Pagkatapos yung pagkain nila na binayaran sa pagkain amounting to more than 170,000 yata yon sa isang kainan. And because of that, yung mga display of wealth na nauso sa social media with the nepo babies na mga contractors in politiko, nadamay ito. So, ina-accuse na rin na isa sa mga nepo babies na ibig sabihin, yung mga anak mayaman na yung yaman po questionable at walang pakundangan sa paggastos ng pera ng bayan. So ang sabi, isa to sa nakaapekto sa kanya na kung tutuusin, wala mang ganong pinagkuhanan itong si Eman Atienza. Kasi po content creator din siya at marami na ding mga followers at may kaya naman yung kanyang pamilya. Yung kanyang tatay, TV personality, na malabo man, mga kababayan, na galing sa masama, yung ginagastos nila sa mga ganyan. Hindi siguro kinaya kasi inuulan na po ng bashing at pananakot. Ito na nga po yung nangyari sa kanya. Nagpatiwakal. Kaya ito yung post ngayon ni Kuya Kim Atienza. Compassion, courage, and a little extra kindness in your everyday life. Sari-sari na reactions ng mga netizens, mga kababayan. Sabi dito ni Jessame, libre lang maging mabuti sa kapwa natin. Wala man yung bayad, pero may malaking sukli. Sabi ni Cloud Sky, we really don't know what is happening on someone's life right now. So please be kind to everybody. Wala na po Nasira na yung ating mundo. As prophesied in the Word of God, ang mga tao, ngayong mga huling araw daw, talagang magiging kahindik-hindik, peligroso. Pati mga pag-ugali ng mga tao, peligroso po. Yan 2 Timothy chapter 3, verse 1 to 5. Sabi diyan, this know also that in the last days, perilous times shall come. For men shall be lovers of their own selves. Wala na. Pang sarili na nila lahat. Covetous, boasters, mga mayayabang, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, without natural affection, truth breakers, false accusers, incontinent, fierce, mga mababangis, despisers of those that are good. Pag tama ka, mali ka. Pag mali ka, tama ka. Traitors, heady, high-minded, yung mga mayayabang, mapagmataas, lovers of pleasures more than lovers of God. Kaya ako,
dahil sa kababasa ko ng Bible po, hindi na ako nagtataka. Kaya hindi ako tinatablan ng mga paninira, mga bashings, pang-atake, masasamang salita. Hindi na ako nagtataka kasi as prophesied in the Word of God, it will come ngayong mga huling araw. Nasa huling araw na po kasi tayo, mga huling araw. Ganyan kakabangis ang mga tao. Nakita niyo ugali ng mga bashers, tulad ng bash, dito kay nambuli kay Iman. Kaya lang, hindi kinaya ng bata, nakakaawa, 19 years old. Iyon, nagpatiwakal na lang mga kababayan. Hindi kinaya yung precious. So talagang nakakalungkot ang mga pangyayaring ito. So importante yung parental support. Kaya lang, nasa malayo pala to, nasa Amerika yata. Pinili niya na magbitay. Naghang daw ito, mga kababayan. Sabi ni Rose Serapio, let's make social media a space for love, not hate. Your words have power. Use them to encourage, not destroy. Words can heal or harm. You may never see the damage. Lives hurting, hope fading, and in some tragic cases, lives taken away because of hate and bashing. Please choose kindness. Pinaging standard na po ang pangbabash ng mga DDS. Ako nga po, kada post ko po, may mga post na unggoy, gorilla, tawag nga sa akin, margorilla. Bayaran. Pag pinatulan mo yan, talo ka. Diba? Hindi ko pinapansin. Alam ko kasi mga trolls man lang, pagkawala nila. Hoping na madi-discourage ako at hindi na ako magpo-post. Hindi nila alam na mala-adobe po ang aking pagmumukha. Pinagtatawanan ko lang yan po. Hindi ko na yan pinapansin. Ang importante, maibigay natin kung ano yung totoo. Kasi broadcast journalist po ako. Importante, malabanan natin ang kasamaan. Sabi nga, evil triumphs because good men do nothing. Tama po? Patatalo ka sa masasama, talagang talo ka. So yun dapat. So importante rito yung parental support. Yung pamilya talaga. Mabigyan ng tamang advice at titingnan mo mabuti, observe mo ang behavior ng inyong anak na medyo, siyempre, bata pa, mahina pa yung loob. Ako kasi, dami kong pinagdaanan na trial sa buhay, kaya nasanay na ako. Tumigas na yung aking loob. Hindi na tayo tinatablan sa mga ganyan po. Di ba? Sabi nga, abang nasusugatan, lalong tumatapang. Dapat ganoon. Sabi ni Chris Hibulan, mental health is a serious matter. When someone is struggling, it deserves understanding and serious attention. Imagine how your words can affect people's mental health. Not everyone can bear it. So please be kind. Rest easy, Eman. Sabi ni Salvador Sian, my realization nowadays, young people need more guidance from their parents. Tama. Parents, please talk to your children because you don't know what they are going through, especially nowadays when there is a lot of bullying, especially here in social media. It's sad to think that at such a young age, they have received so much hate from people. Imagine at age 19 years old, they should be enjoying themselves. But deep inside, they're already carrying a very heavy burden. And to all, please piliin po nating maging mabuti sa kapwa natin. Cause you never know, it might save someone's life. Naging normal na po sa mga DDS ang pangwawalang hiya sa kapwa. Nakita ninyo ating Pangulong Bongbong kung paano walang hiyain po ng mga DDS kasi ganon din yung kanilang leader. Araw-araw tinatawag na bangag. Ako pinagtatawanan ko na lang. Kasi ang nagpauso niyan si Marlic at saka si Harry Roque. Tingnan naman po ninyo. Ang itsura ni Harry Roque, mas bangag ang itsura kaysa sa ating Pangulo. Yung mga kabuktutan niya, kabulastugan niya, lahat nag-backfire sa kanya. Parang hindi na naliligo. Pag si Harry Roque po, makita mo dyan sa kalsada, para
Para ng taong grasa. Grabe ka naman na Mr. Maravilla. Di ba? Hindi na makapaligo. Sa kakabangag-bangag-bangag. Pero tingnan ninyo yung ating Pangulo. Hindi lang na iniintindi yung mga panunuya sa kanya. Dapat ganon. Hindi na natin mababago ang pag-ugali nitong mga DDS po. Kaya iwasan na lang po ninyo kung hindi ninyo kaya. Huwag na ninyong basahin yung mga post nila po. Kasi talagang toxic. Napaka-toxic. Naging na po, standard na nila yung pangmawalang iya ng kapwa. Pagsasalita ng mga masasama, pagmumura, proud sila sa ganyan. Yan ang brand nila ng pagkatao. Yung kabulukan. Parte sila ng prophecy po. Fulfillment ng prophecy na talaga in the last days, ang mga tao, pasama ng pasama. At tingnan ninyo, yung masama sa kanila, yun ang tama. Yung mali, tama. Yung tama, mali. Ganun po. But anyway, tingnan ninyo ako. Pinagtatawanan ko lang itong mga ginagawa ng mga DDS. Kaya lang, tama itong sinasabi ng ating mga netizens. Hindi lahat kaya ang ganyang bullying tulad ng nangyari dito kay Eman Atienza. Hindi niya kinaya. Yes, sabi ni Catherine Gruta, what I don't understand is why some people throw hate at her. There's nothing to hate about her personality, even her stance on some issues. We should respect each other and give kind words. She's very bubbly, which is why I became a supporter of her. Rest in peace. May mga tao kasi nag-enjoy sa pang-aliposta sa kapwa. Tulad nitong mga critics ng ating Pangulo. Nag-enjoy silang tawagin ng ating Pangulo. Bangag, bangag, bangag. Nagsasayaw-sayaw pa nga. Bangag, bangag, bangag. Pero yung ating Pangulo, tuloy-tuloy lang sa pagsisirpisyo. Yan man lang po, mga kababayan, yung ating short video ngayon. Lagi nating tatandaan, mga kababayan, sa buhay, you become what you believe. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.